bilang isang kapayanan ng pananampalataya. Balikan po natin ang buhay ni Santa Clara. Kami po siya ay pinanganak noong 1926 sa Monteparco, Italy. Si Santa Clara ay kilala rin bilang Santa Clara ng Cruz. At mula sa mga edad, pinakita na ni Clara ang kanyang malalim na dedikasyon at pagmamahal sa Diyos. Kaya siya ay pumasok sa isang kumbento na itinatag ng kanyang kapatid na babae at doon niya sinuko ang kanyang sarili sa isang buhay na manalangin, sakripisyo at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isa po sa mga pinakatanyag na aspeto ng kanyang buhay ay ang kanyang mystical na karanasan sa krus ni Kristo. Sa kanyang malalim na pagiging emosyon, naranasan niya ang mga tanda ng pasyon ni Kristo sa kanyang sariling katawan. Diba malalim ang binabanggit doon siya nabubuhay na tingnan ang kanyang puso at doon ay makikita ang sakit ng ating Panginoon na pinalas. Kaya matapos ang kanyang kamatayan, pagpasan sa kanyang puso ang mga simbolo ng krus at mga kagamit ng pasyon. Kaya isang mag-ilaw na tanda ng kanyang malaking pagkakasal kay Kristo sa kanyang paghihirap. Ano ba yung pangalan ng krus? Alam po natin na ang krus ay isang sentral na simbolo ng buhay ni Santa Clara de Monteparco. Sa kanyang mga karanasan, ipinaalala niya sa atin ang halaga ng krus sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang krus ay hindi lang isang tanda ng paghihirap at sakripisyo. Pinagbibigilan din ni Santa Clara na ito ay isang tanda ng pag-ibig at kaligtasan. Sa ating buhay, tayo inaanyayahan na buhayin ang ating pag-krus. Ngunit alam po natin na hindi magaan ito. Hindi madaling gawin. Marami tayo inaarap na magsuko, paghihirap at mga sakripisyo. Ngunit, sa pamagitan ng halimbawa ni Santa Clara, natutunan namin na ang krus nito ay mga daan tungo sa mas malalim na pag-iisang kay Kristo. Sa bawat krus na ating binubuhan, tayo tinatawagan na magtiwala sa Diyos at dahil sa kabila ng lahat ng paghihirap, may tagumpay na naghihintay sa atin. Ang buhay ng pag-aalay ni Santa Clara. Si Santa Clara de Monteparco ay isang halimbawa ng walang pag-aalay ng sarili sa Diyos. Sa kanyang buhay sa kumbento, isinuko niya ang lahat ng makabundong paggustuhan upang mas makapagplikod ng tapat at mas malalim sa Diyos. Ito ang tinatawag natin buhay ng pagsasakripisyo. Kung saan ang lahat ng ginagawa ay para sa nagwalangian ng Diyos at hindi para sa sariling kapakinabangan. Sa ating pong panahon, ang ganito po ng buhay ay tila mahirap sa buhay. Kasi nga po, tayo ay nabubuhay sa isang mundo ng walang ingay, kapala, at ibang tukso ang nandiyan. Ngunit ang mga isang pagkara sa atin ay ang maglaan ng oras para sa Diyos na ilagay ang aming sarili sa Kanya. Hindi kinakailangan pumasok tayo sa kumbento o kaya lang tayo ng pao. Kundi ang kailangan natin ay maglaan ng panahon sa panalangin, paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Sa simple mga bagay na ito, na ipapakita natin ang ating devotion at pagmamahal sa Diyos. Yung buhay pala ng talataya ang pag-asa. Alam niyo po, ang buhay ng Santa Clara ay isang patunay ng lakas ng pananampalataya. Sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok ng kanyang naranasan, nanatili siya matatag sa kanyang pananampalataya, hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Ang kanyang halimbawa ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na sa kabila ng mga hamon sa buhay at
direksyon. Ngunit katulad isang Clara, tayo nanilangan na ilapit ang ating sarili sa Diyos sa pamagitan ng manalangin at pagtitiwala sa kanyang kalooban. Makakamtan natin ang kapayapaan at takas na kailangan natin upang magpatuloy. Yung pag-ibig niya sa kanyang kapwa. Alam mo po, isa sa mahalagang aspeto ng buhay ni Santa Clara de Palo ay ang kanyang malasakit sa kanyang mga kapatid sa kumbento at sa mga kapat na nakakailangan. Hindi lamang siya naglaan ng oras sa kanila, kundi siya rin ay naglaan ng oras sa pag-aalala sa mga may sakit at mga nakakailangan. Kaya ang kanyang buhay ay isang pagkulay na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nagsusugat sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating relasyon sa ating kapwa. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ayaw ay tinatawagan na mahalin ang aming kapwa. Ito ay ating mahalin mula sa simpleng mga bagay, tulad ng pag-aalay ng oras, upang makinig sa mga nakailangan, pagtulong sa mga nasa laylayan, ang lipunan, o pagkakatawag sa mga nagkasala sa amin. Sa ganitong paraan, ay papakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng aming mga aksyon o kilos o gawa. Lumapit tayo sa Diyos na may pusong puno ng pasasalamat. Pasasalamat sa halimbawa sa paalala ng Palo na nagpakita sa atin ang isang buhay na puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Gawa sa pamagitan ng kanyang madasal at gabayan, tayo ay pumasok na nakasok ang ipagpatuloy ang ating sariling paglalakbay ng pananampalataya. Kaya sa bawat araw, ang ipanalangin na ating buhay na nagkulay ng kay Santa Clara sa buhay na puno ng pagmamahal sa Diyos, sakripisyo para sa kapwa, at sa natatag na pananampalataya sa harap ng mga pagsunod. Gawa, ang kanyang halimbawa ay magbigay sa ating inspirasyon na magpatuloy sa paggawa ng buhay at pagmamahal sa Diyos ng buong puso. Kaya nga, patuloy tayo nagpapasalamat. Hindi pa rin tayo iniwala ng ating Panginoon. At nandiyan pa rin ang ating pagkulang ng patuloy sa ating pagtutulog. Patuloy na nagdadalangin at patuloy na tayo nagdadalangin sa ating pagtutulog. Wow! Patuloy na rin ang pagbabayan ng ating Panginoon. Ini sama-sama natin